sila, magkapayano na sila. Una, natawa na yung tapad, basi nagpa-assume na siya, kasi dato, di kayo na siya. Wala niya gisulti ba? Pero binyo naman mo, isulti na lang na. Isulti na po, basi pugot doon, naman namang lagatan. Pero ang point na ito, kaigsuunan, is we do not give them false hope. We tell them the truth. If they still accept Christ, no matter what they heard, tinuod na ng Kristohano na igsuon. Kung ito na ang mga tao, sultian mo sa mga negatibo before mo magbinyo, sultian sa tanang negatibo. And kung pilihan gyapon kaniya, minito sila, kung maginang tinuod. Pero nakaibaw siyang mo na muotras siya magdodua siya, it means dili na siya love totally. Muoning Kristohanon nga kinabuhi. Nahadlok sila, natalawan sila. Many people dili mo doon ni Kristo. Many people dili mo apil Bible study mo doon ni Kristo. Musimba sa Ginoo nga naman hadlok lutuson. Katong hadlok lutuson dili to mahimong musunod ni Kristo. Ang mga tao hadlok tistingan. Di ba ng Biblia kung nakay pagtuod tistingan ko niya kung tinuod sama sa bulawan. Hadlok man matistingan ng pagtuod di na lang gid mo tuo. Sakto ba na exam? Hadlok man mahagbong sa exam di na lang gid mo eskwela. Afraid to lose unbiblical things and persons' actions in life. Na ay mga buhat sa kinabuhi, na ay lifestyle sa kinabuhi, na ay tao sa kinabuhi nila, nga kung dawaton sila ni Kristo, dawaton po nila si Kristo, nalangad sa Ginoo kay bawo sila mga wa ning butanga. O dili sila ganahan, mahadlok sila. But po sa but, talawan sila sa kinabuhi, ang Kristohanon, human sila mosunod o budisider ng mga lagad ni Kristo. They are afraid to follow Jesus Christ. Mga kaisunan, hadlok ba mo sa diyang pagsunod ninyo ni Kristo? Kisa may nahadlok, kanisunod mo ni Kristo. Asa man mo mas nahadlok sa yawa o ni Kristo? Asa mo ta mas mahadlok sa Ginoo kaysa sa kaaway sa Ginoo igsoon? Amen? Muna, Kristohanon kinabuhi, dili ta mahadlok lutuson, dili ta hadlok testingan, dili ta hadlok mga wani, mga dili mayos itong kinabuhi, kay nipalo ta ni Kristo. Ang atong kahadlukan, o kung si Kristo muingon sa atua, wa ko kaila nimo pauli adto ka sa impierno. That's the thing we are afraid of. When we die, we obey. When we die and we walk in His throne, and God will tell you, depart from me, I don't know you. You do works of evil. That's the book of Matthew chapter 7. Pagkasakitan, huwag mo na itong ikahadlukan ni Isaon. Amen? So, kanindot igsoon, wata mahadlok, kunang wata nahadbo. So, the courage test affirms sa 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. So, how God connects the story of Gideon with the words of God through St. Paul to Timothy. Iyon Ginoo ang espiritu niya ang gihatag sa tuwa dinhi para sa pagkatakulan o dinhi po sa pagkahadlukan. Ang espiritu gihatag niya kanato is gahom, gugma o pagdisiplina sa kaugalingon. So in short, igsoon, the word fear dinhi or timidity is from the Greek word delos, which means to say fearful of losses, excessive fear of losing, and therefore fall short in following Christ as Lord. Doon pa sa bot, fear, na kay gikadukan nga mawa nimo. Kayo ba lagi, dili lagi sila mga lagad sa Ginoo kay mawa ang ilahang bisyo sa manok, mawa ang bisyo sa ilang sigarilyo, mawa ang bisyo sa ilang mga barkada, mga life nila, ilang trabaho. I mean, naa sila yung mga kadukan tungod kay dili nila kaya mabuhi kung wala itong mga butanga. Kinahanglan man sila mamili, Kristo, Ginoo, o kining kinabuhian. Di pa man sila ka-give up atong mga butanga, manandili lang sa sila musimba, mupili mga lagat ni Kristo. Kung nagzoon, kung tinuod ka na ay Kristo, tinuod ka na ay Holy Spirit sa imong kasing-kasing, kung tinuod ka na ay Holy Spirit sa imong kasing-kasing, dili ka mahadlok, mawagtangan o gigala. Dili ka mahadlok, mawagtangan o trabaho nga dili Kristohanon o kinabuhi. Dili ka mahadlok o wagtangan o bisyo o sala o bisan unsa sa kinabuhi tungod kay nakahibaw ka the surpassing greatness of knowing Christ Jesus our Lord is enough and sufficient for your life. According to Paul Exon,
I consider everything as loss. The word loss din na exoon, from the Greek word na siya, ang meaning na dung. It's iti-exoon. We consider it's garbage, other translation would say. I-consider na ko siya nga hugaw, ang tanan nga akong achievement sa life, compared to knowing the Lord Jesus Christ as my Lord and my Savior. So ang Kristohanon, ingon ani ang mindset. Money mindset man sa uban, we have Christ mindset. Buot pasabot, if these things will go away as I follow Christ, so be it. Rather than I will lose Christ in my life and have all these things in my life. St. Mark said, and even St. Mark said, and St. Matthew said, quoting Jesus Christ, what would a man gain what would a man profit if he gains the entire world and loses his own soul? Buot pasabot, kung sa may makuha sa tao, maginansya sa tao pag maayo, nga makabot niya ang tibok dis kalibutan, manaan niya ang tanan, pero malaglag ang iyang kalag sa impyerno. That is nothing and useless. Muna gitawag og fair victory zone. Mura ra gyud gihapon wa kamo daog. Naman, ikay pinakadato, ikay pinakagwapa, ikay pinakainila, pinakasikatanan. Pero may impyerno kay kahuman, sugot mo. Ingon jud ka, kabugo na lang sa tao no, mo sugot gyud sila na. Pero naabi ni sugot. Kini mga Illuminati, kini mga tao nga ni surrender sa ilang kalag just for money, just for fame, just for power. Mo nang just a minute sa ilang music video, nganong viral dayon. Just a second of their post, bisan usa ka simple, viral dayon. And kay ba mo? It's money. It's all about money. Ang exhort, sa kitab, sa para itong post nila, di gina mo viral magmayo. Gawas na siguro kung kanang binuang na o di na mayo ang imong i-post, mag-viral gina. Pero kung kinaraw ka itong post, di gina viral. Nga naman, we are always minority. We're always not in the place of men exalt. Muna, ikaw, dili mahadlok, tungod kay Kristo ang imong hangkuyog. Amen? Amen. Padayon ta sa second round. So wala ka nahagbong. Kaisog man ka, di po tatapunan. Ari tayo sa kaduha, basing mahagbong ka. Sa ikaduha exon, in verse 4, the Lord told Gideon, there are still too many. 10,000, daghang nagyapon kayo na. So, bring them to the spring. Taraw, aduwa sila, duula sila sa atong sapa dito, na itubod. And I will test them to determine who will go with you and who will not. Kung testingan ako, kasi magkuyog ni mo, kasi magpabilin. In verse 5, when Gideon took his warriors down to the water, the Lord told him. So makita igsoon, ang mga 10,000, gina ni Gideon, sugo sa Ginoo, ato ta sa spring, ato ta sa streams. Sugot sila, o miadto sila. Kung makita ni mo, the warriors went to the spring as Gideon told them. So sa Bible sa akong nabasa, tanan nang sila ning adto. Walay nahagbong sa obedience test aning panahon na. Sa kinabuhing Kristohano, nakasabi ng hagbong. Sa service exoon, di ba? Di ba, may mga apel tag servisyo, apel tag ministry, nabigyan na yung mga testing and trials. Di naman na pwede ito kay bansay ka, apel ka diretso automatic. Di naman na pwede, bisa na yung kinabuhi questionable ito kay bansay ka, ani, apel ka automatic. Ang may nabuo na, mga tao maglanta, okay na di ay. Isikuhan gani, apel magani, unani yung kinabuhi. We can never take away that moment sa life exoon nga people will have something nga maghuna-huna sila tungod sa people nga nag-stand din eh. Muna kung mga apel kag ministry, you've got to choose. I need to be courageous enough to lose something in my life. Amen. Malahubog ka, ganahan ka mag-ministry. Kung saan na mag-ministry ang malahubog mo ka, may madyo ka. Di ko mahadlok, mawagta akong pagpalahubog. Di ko mahadlok, mawagta niya akong emperador, ako ang red horse. Ano mo kulak ko, di ko mahadlok. Kaya ganahan ko mo servisyo sa Ginoo. Ay, kawagta nga to, servisyo pa sa Ginoo. Malipay ka kay ang imong atay happy. Ang imong kinabuhi happy, ang imong bulsa happy ba kay mahal ra ba kayo na? Dapat ito yung joke, nakita na ko ang mga Pilipino, Duterte ba to? Pero binuang ra siguro itong tingog no, si Duterte lang ipakita ba? Yung mga Cebuano ko no, gayaw-yaw ko no, mahal ko no bugas. Pati ko no mahal ng bugas, gayaw-yaw pagbayo. Pag pasar ko no sa sin tax law, katong pagtaas sa kanang taxes sa mga sin nga mga kwan ba, mga SIN, kanang mga sala nga mga kanang sa tawag mga ilimnon, kanang mga sigarilyo,
Pag naanay taas nga tax, of course, mataas mo sa ng presyo na sa pagpahal sa merkado, wala, di ko nang reklamo ng mga bibili, mga Cebuano. Tungod kay, kung batihong lagi pangitaan, agi yung saon pagsulbad para lang kapalit o sigarilyo o bino. Pero kung bugas na ko nung imahan, nagyaw-yaw ko nung pag-maayo. So, kasi buot pa sa buot na yung mga tawag yun, although dili man kita na, no? Pero kasi nga sa mga tao nga, totally depraved ang nature, they just love self, pleasure, and anything. Ano yung panahon na igsoon, i-follow sila ni Kristo. So kita, kung mga lagad mo sa Ginoo, ay maghahadlok nga, mausap ang iyong kinabuhi, ang iyong sininaan, mausap, sinultian ninyo, mausap, ang inyong mga music ng mga paminahon always, ang mga lugar nga pangatuon, ay may talan mga usap tungod kay Ginoo may kausap ninyo. Wala man mo tagay listahan dire. Oy, mao ninyo buhaton, mao ninyo buhatan. Buhaton ninyo para mosunod ka si Kristo. Na ang Holy Spirit mo sayod ka nga conviction, di ni maayo kay kanang anak na ko sa Ginoo, so I need to follow, obey God. Dagang mga tao igsoon, gusto mo sunod ni Kristo pero nahagbong sa obedience nga part. Kaya ganahan sila mong simba ni Kristo pero di sila katuman sa kinabuhi nga matarong. Dagan kay kung people makadungog na pag-anointed yun na niya nga worship leader. Pag-anointed yun niya nga preacher or pastor or prayer. Ano naman, inigampo ko lang daan, makahilak na ko, makahilak sa siya. Inikamta niya, kung bagay ng mga tao, mahilak yun sila. Para usual understanding na to sa word anointing, no? Pero kay bawa pa mo ang word anointing sa Bible, it means consecration. It means separation from all that is defiling them. It means they are separate and made holy. Buot pa sa buot, makaingon kang anointed ang tao kung tanang mga bati iyahang gihikling sa kinabuhi. Sa grasya sa Ginoo, iyang gilikayan ang mga hugaw. Iyang gilikayan ang mga dili maayo just to make himself pure, just to preserve him for the Lord's work. Muna, inyong kinabuhi, i-dedicate mo sa Ginoo sa inyong pagkabata, gi-anoint mo sa Ginoo in that way, na gusto sa Ginoo ang inyong kinabuhi para lang sa mataro. Pero makakasala mong kita, na mga times makalapok ta, pero ang importante is, napasaylo ta kay nangayo tagpasaylo igsoon. So, obedience test, hinaot ko, dili ko mahagbong. Inay mo tapat, tuman lagi yan ang di ka mahagbong. Ha? Ha? Tuman ha? Tuman sa Ginoo, aron dili ka mahagbong. Dita mo tuman sa atong professor, hagbong. Dita mo tuman sa atong teacher, mahagbong mo. So, tiyata mo, dagang mga tao na hagbong tungkol kay wala mo tuman sa instruction sa exam. Kay bawo sila, yung sasir, sayon na kayo na. Pero tungkol kay wala sila ma-follow sa instruction na hagbong sila. Muna dyan napita exon, we need to follow God. Ito ang ikatulo, which is the last mga ka-exonan. So, ito yung first nga process sa pag-eliminate sa Ginoo, church. Kung ba mo? Isog ba mo? Kusgan ba mo? Kadunga, obedient. Mufalo ba mo? Tuman ba mo? Ikatulo, kita sa Ginoo in verse 4, but the Lord told Gideon, they are still many. Bring them down to the spring and test them. Okay, usay testing na ni, mo na ni. Verse 5, when Gideon took his warriors down to the water, Magina, na isa pa igsoon, divide the men into groups. So, doa klase, murag ang Ginoo maestro ba? Doa ka grupo, mura siya differentiated instruction nga, kaya grupo, kaya nga grupo na yung buhaton. Pero, ang ilang gihimo, base sa ilang huna-huna, divide the men into groups. In one group, put all those who cup water in their hands and lap it up with their tongues like dogs. Like na water na exon, na ikuha sila water, sa unang water nila isama sa tubod man, limpyo gikayo, dili sama sa itong tubig ron nga hugaw, nga daghan kayong umuy ba, nagwido mo sa sapa. Pero sa una, pure o clean pa to, kay dili man to polluted. So, kung naay first group, mga tao nga ni, gamit silang kamot, gimo nilang cup, kuha sa water, ilang inom. The second group, put all those who kneel down and drink with their mouths in the stream. Katong niluhod, o ni, murag inugin po ba nga, kanang, kung gid wala gamit ay kamot, dito sa tubig, kanan siya, murag manok, irokod nga inom gil siya. Inganahan niya ang concept ba kaigsunan in verse 6, only 300 of men drink from their hands. So, only 300 ang nigamit silang kamot para sa pag-inom, o ang rest, so, pila man to, 10,000 man to, di ba?
So, 300 naman. So, 9 hagbo nga. 9,000 tabi. 9,700. All others got down on their knees and drank with their own mouths in the stream. Verse 7, with these 300 men, I will rescue you and give you victory over the Midianites. Send all the others home. So, ngayon ang Ginoo, papaulian ng mga kanang 9,700 nga diretso lala sa tubig, walay gamit sa kamot. Tungod kay wala gamitang utok nga na may kamot, nga nang magpaka-iro man ta, nga nang magpaka kanang manok man ta, mo na siguro concept nga muna sa Ginoo ng panahona. So gipapauli lang makaigsunan, so nahabilin 300 na lang. So gikan sa 32,000 plus into 300 men. Mingon na Ginoo, enough na ni siya atong padala batok sa Midianites mga kaigsunan. Makita ni mo din there are two groups. Ang first group nga nakapasar mo, ni inani ang style ng ihimo. Kuasa water yung ginom. Ang nahagbong, gining inani. Wala'y disiplinas kinabuhi. Ina lang yung, wala gamita ang pangutok, wala gamita ang wisdom, ang thinking. Mga kaigsunan, these two groups of people, kining people who drank from their hands, ingon ang Ginoo, bring them to the war. I want them to win with you. But those people who got down on their knees and drank with their mouth in the stream, sent them home. Karon kung kamo apil mo ani, usa ka inyo kasi ikaw mingon ka may pa ako mo gamit sa kamuta, aron gipapauli ko. Kaya kung mga estudyante una na gyud. May klase ta. Wala gid klase sa dud kay pati mo gyud na magklase ta yung muli mo ban. Ang mga estudyante kasagaran mas ganahan muli kaysa magklase. Gawas na siguro sa uban ng mga ananing Ginoo. Inanay pa sila thinking sa mga tao. Yes, magani ako apila ni pastor, magani ako apila sa akong leader, ako apila ni nga ministry, ako apila ni nga buluhaton kay naikyas ko sa responsibility, naikyas ko sa buluhaton. Dati mga tao ngayon ano no? Pero makaigsunan, mas dako ba yun ang blessing mga bot ninyo? Kung sa dihang apil mo ipili kung nakapasar sa mga buluhaton sa Ginoo sa ihang gingharian. Aning panahon na makaigsunan, send them home. Ipapauli ni Gideon mga kaigsunan. So, unsa kung makita din atong ma-realize di ay, only the obedient and the disciplined are considered warriors and workers of God. Amen. But pasabot, ang inyong kasing-kasing ng mga lagad is good. Pero dili na siya enough. Kinahanglan na ang makita din na unsa ang ang pagka-masunuron or obedient o ang pagdisiplina. Buot pasabot, hanay o pahamutang. Dili kayo, simba taon mo, sige, may praktisay ugma, kanta na niya, gukod namin mo. Di na pwede nga ministry na na. Pastor, simuwali ka ugma, usang topic. Palag ka, togra ka ng ugma, nahanap ko yung misahe ugma. Di na pwede nga na yung tawag nga ministry nga walay disiplina. Naghahan mo, minsahe na kaigsan, gi-share man ni Brother Harry sa GC na mo. Pero, nanay mga bersikulo makaigsunan nga kinahanglan kung naka sa ministry na disiplina sa mong kinabuhi, dili pwedeng wa. Kaya kung wa ka disiplina, dili ka kapadayon sa ministry. In verse 24 to 27 sa 1 Corinthians. Allow me to read this. 1 Corinthians 9:24. Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I disciplined my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after the preaching to others, I myself might be disqualified. Si San Pablo hadlok siya nga ma-disqualified siya isip usa ka preacher. Muna ngayong buhaton, kinahanglan siya nga magdisiplina sa iyang lawas sama sa usa ka athlete nga mag-practice, mag-training. Dili pwede nga walay practice, walay training. Dili pwede nga walay spiritual nga preparation kung naka sa ministry. Kung mo ni makaigsunan, don't be afraid. You obey and discipline yourself to qualify in God's army. The word discipline means training that molds moral character, orderly pattern of behavior.
Di ba? Kada mo barog ka dire, kada Domingo, magwali ka dire. Kung wala kay disiplina sa